Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidni 'ilma. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob ay sadyang naangkol lamang sa nag-iisang Diyos na tunay na ating tagapaglikha. Walang iba kundi ang nag-iisang Panginoong tunay na naglalang sa ating lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Allah, ang tunay na Diyos na lumikha sa lahat. Nawa ang kanyang pagpapalat, kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta, maging sa lahat ng mga propeta magmula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Jesucristo, at ang huling propeta na si Muhammad. Mapasa kanila nawa ang pagpapalat, habag at kapayapaan ng dakilang Diyos, ang tunay na Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sa lahat ng tao na tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas. Assalamu manitaba'al huda. Nawa ang gabay ay mapasa inyo, mga mahal na kaibigan, mga magulang, mga kapatid. Meron po tayong mga libreng babasahin dito. Maaari po kayong kumuha, libre lamang po, wala pong bayad yan ha. Kung sakali po na meron kayong mga katanungan regarding sa Islam at maging sa Kristyanismo, pwede kayong lumapit dito at magtanong, at magbibigay kami sa inyo ng merienda na halagang 100 pesos. Magbibigay kami ng 100 pesos sa inyo, mga magulang. Basta magtanong po kayo, kahit anong klaseng tanong po, welcome po kayo na magtanong sa atin. So kami po ang mga misyonaryong mga Muslim, mga mangangaral sa Islam na nagpapalaganap ng aral ng Islam dito sa ating bansang Pilipinas. At kami po ay hindi katulad sa ibang mangangaral na humihingi sa inyo ng donasyon at love offering. Ang sa amin po bilang mga Muslim, magpapahagi lamang kami ng mensahe ng katotohanan at hindi po kami manghihingi sa inyo. Bagkus meron tayong libreng babasahin, libre po, walang bayad, at kung magtanong kayo, kami pa po ang magbibigay sa inyo ng regalo na 100 pesos. Kapag magandang tanong at interesting, ay gagawin namin 150 or 200 ang aming ibibigay sa inyo. So kapag si Brother Abdul Qadir, ako po ay isang dating debotong Katoliko na naglilingkod sa simbahan matagal na panahon. Kami po ang mga tinatawag na balik Islam, mga dating Kristiyano na nagbalik sa Islam. Dahil kaming mga Muslim o kami mga dating Kristiyano na nag-Muslim, hindi po kami nagpapalit ng relihiyon. Bagkus kami ay bumalik lamang sa likas na relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha. Meron po tayong likas na relihiyon na hindi natin alam, mga magulang. Ang likas na relihiyong ito ang relihiyong Islam. Sapagkat ang Islam, likas ito na relihiyon, natural na relihiyon na kumikilala, sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Ito yung kalikasan. Nung pinanganak tayo sa ating nanay, meron na tayong Islam na relihiyon. Meron tayong likas na paniniwala at pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ito ang kahulugan ng Islam. Pagsuko, pagsamba sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Ngunit nung sanggol pa lang tayo, wala tayong kamalay-malay, dinala tayo sa simbahan ng ating mga magulang upang tayo ay gawing Kristiyano sa pamamagitan ng binyag. Pinabibinyagan tayo sa pare o sa mga pastor para gawin tayong Kristiyano. Ngunit bago tayo binyagan, tayo po ay may likas na relihiyong Islam. Na ang kahulugan ng Islam is total submission, complete surrender to the will of God, the Almighty Creator. Ito ang likas na relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na lumikha sa ating lahat. Kaya sinabi ng Diyos na tagapaglikha sa banal na Quran, ang Panginoong Allah, wa aqimi wajhaka lilladina hanifa fitratallahi allati fatara nasa alayha. Ibig sabihin ng mga magulang, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong tagapaglikha, at kayo mga tao,
kayo ay humawak ng mahigpit sa likas na relihiyon, likas na pananampalataya na ipinagkaloob ng dakilang tagapaglikha, ang pagsuko at pagsunod sa kalooban sa Diyos. Ang Islam, ito ay pagsuko sa dakilang tagapaglikha. Kaya ang sinasamba naming mga Muslim na tagasunod sa Islam ay kung sino ang lumikha sa atin, nagpahiram ng ating buhay, doon lamang tayo sa Kanya sasamba, mga magulang. Hindi tayo nararapat sumamba sa mga nilikhang bagay katulad natin. Ang tagapaglikha ay nag-iisa lamang. Yun ang tunay na Diyos. Yun ang Creator. Yun ang nagbibigay sa atin ng ating makain. Kaya ibalik natin sa dakilang tagapaglikha ang wagas, malinis na pagsamba, mga magulang. Huwag tayong sumamba sa mga kapwa natin nilikha dahil yan ay karumal-dumal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng dakilang tagapaglikha. Lahat ng mga propeta, mula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Jesus Christ, at ang huling propeta na si Muhammad, iisa ang kanilang katuruan, ang pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. Kaya sabi ng mga propeta, sa kanilang panahon, inutusan sila ng Allah, ng Panginoong Diyos. Sabi ng dakilang tagapaglikha, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ang ibig sabihin, mga magulang, sinabi ng Diyos, ng Panginoon na tunay na lumikha sa atin ng Panginoong Allah na pinagkakautangan ng ating buhay. Sabi niya, isinubo ko, pinadala ko ang mga propeta sa magkaibang lugar, magkaibang nasyon at panahon upang ipaalam sa mga tao, sambahin lamang ang dakilang tagapaglikha, sambahin lamang ang tunay na nag-iisang Diyos at lumayo, iwasan ang pagsamba sa mga nilikhang bagay o mga Diyos-Diyosan. Kasintabi po, mga magulang, ito po ang mensahe na dinala ng mga propeta sa kanilang panahon na magbalik loob tayo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Wa'budallah wa la tusriku bihi syai'a. Sabi ng mga propeta, kayo ay sumamba lamang sa Allah, sa Panginoong Diyos, sa tagapaglikha, at huwag kayong magtambal, huwag kayong sumamba ng mga nilikhang bagay, bagkus ang sasambahin lamang ang tunay na Diyos na lumalang, lumikha, nagpahiram, babawi ng ating mga buhay, mga magulang. Kaming mga Muslim, kami nangangaral, ipinagpatuloy lamang namin ang mensahe ng mga propeta. Katulad ni Jesucristo na aming minamahal, na si Jesucristo sa Islam, siya ay dakilang propeta, dakilang sugo at dakilang mensahero ng Diyos na tagapaglikha na si Allah. Isinubo si Jesucristo para ang mga tao sa Israel ibalik sa pagsamba sa tunay na Diyos, sa tagapaglikha, hindi sa kanyang sarili at hindi pagsamba sa mga kapwa nilikha. Ang Pangulong Kautusan ni Jesucristo, mga magulang, sa kanyang panahon, sabi niya sa Marcos 12:29, sinabi ni Jesus, makinig kayo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon natin. Si Jesucristo, meron siyang Panginoon. Hindi siya nag-claim na Panginoon ang kanyang sarili. Sabi ni Jesus, ang aking Panginoon, inyong Panginoon, ay nag-iisang Panginoong Diyos lamang. Itinuturo ni Jesus, mga magulang, na mayroong nag-iisang Diyos, may tagapaglikha, ang Diyos na pinagkakautangan ng ating mga buhay. Siya po si Allah, mga magulang. Kaya sinabi ni Jesus, sambahin ninyo ang nag-iisang Diyos. Ibigin ninyo ang nag-iisang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Yun po ang Pangulong Kautusan ni Jesus, mga magulang. Sa kanyang lingwaheng Aramaic, ganito po ang original na sinabi ni Jesucristo, Shama Israelo, Adonai Elohim, Adonai Echad.
Sabi ni Jesus, makinig kayo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisang Panginoong Diyos lamang. Itinuturo niya na may nag-iisang Diyos, mga magulang, mga kababayan, nasa itaas sa kalangitan. At sinabi ni Jesus, sambahin niyo siya na nag-iisang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong isip. So malinaw po ang sinabi ni Jesucristo, mga magulang. Sambahin daw natin ang buong lakas habang nabubuhay pa tayo ang nag-iisang Diyos na tunay na lumikha sa ating lahat. Siya po ang Panginoong Allah, mga magulang. Kaya sa banal na Quran, si Jesucristo sa kanyang panahon, winika ng Allah, ng Diyos na tagapaglikha. Ganito si Jesucristo mangaral. Sabi ng dakilang tagapaglikha na si Allah, wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sabi ni Jesucristo, mga magulang, sa malapit na kahulugan at katotohanan, katiyakan na si Allah ang aking Panginoon at inyo ring Panginoon. Iisang Panginoon lamang, mga kababayan. Iisang Panginoon Diyos ayon kay Jesus, si Allah. At yun din po ang ating nararapat sambahin bilang Diyos, bilang Panginoon. Sabi ni Jesucristo, fa'buduhu hada siratum mustaqim. Kaya sambahin lamang si Allah na nag-iisang Diyos ayon kay Jesus. At ito ang matuwid na landas, mga magulang. Lahat tayo naghahangad ng matuwid na landas. Lahat tayo naghahangad ng buhay na walang hanggan. Gusto natin ang kaligtasan, di po ba, mga magulang? Gusto natin ang paraiso at kaharian sa Diyos. So, dahil dito, dahil gusto natin ang paraiso, itinuro ni Jesucristo, paano tayo magkamit ng buhay na walang hangganan? Paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos sa kabilang buhay? Sinabi ni Jesus, ayon sa inyong aklat Biblia, sa Juan 17, talatang 3. Sabi ni Jesus, at siya'y tinanong ng kanyang mga disipulo, mabuting guro, papaano kami magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesucristo ng ganito, mga magulang. Sabi ni Jesus, at ito na nga ang buhay na walang hangganan. Itinuro ni Jesucristo ang nag-iisang Diyos na nasa ibabaw sa kalangitan. Hindi itinuturo ni Jesus ang kanyang sarili. Itinuturo niya na meron lamang nag-iisang Diyos na tunay at yun ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, ang buhay na walang hangganan, ang makilala kanila na ikaw lamang ang tunay at tangi na nag-iisang Diyos. At ako si Jesucristo, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ako si Jesucristo na isinugo. Malinaw po, mga magulang, lumabas sa bibig ni Jesus na siya ay isinugo ng tunay na Diyos, ang Panginoong Allah. Kaya sa Islam, mga magulang, si Jesucristo, amin siyang minamahal, sinusunod, ginagalang namin ng mga Muslim, mahal namin siya, higit pa sa aming mga buhay. Ngunit ang pagmamahal namin kay Jesus, inilagay namin sa kanyang tamang kalagayan. Ayon sa kanyang sinabi patungkol sa kanyang sarili, na si Jesus daw, sabi niya, siya ay isinugo. Siya ay propeta. Siya ay mensahero na galing sa Diyos na ating tagapaglikha. Kaya sa pananampalatayang Islam, walang Muslim na matino na hindi nagmamahal kung hindi maniniwala kay Jesus bilang dakilang propeta at sugo lamang, mga magulang. Kaya sinabi ng Allah, ng Diyos na Panginoon tagapaglikha, Mal Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Ang tunay na pangalan ni Jesus, mga magulang, kasi ang pangalan ni Jesus, galing yan sa lingwaheng Espanya. Sa Spain, sa Mexico, diyan po galing ang pangalan Jesus. Ngunit si Jesucristo, hindi niya alam ang kanyang pangalan Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus sa kanyang panahon na tinatawag ang salita niyang Aramaic ay Isaw. Sa Arabic, Isa. Isa ibnu Maryam. Yan ang tunay na pangalan ni Jesus. Jesus, anak ni Birhing Maria. Na kung saan si Jesucristo, siya ay isinugo
lamang ng Allah, ng Diyos, sa mga nangaligaw na tupa sa bayan ni Israel. Kaya sinabi ng Diyos na si Allah at si Hesus Kristo na anak ni Maria ay hindi hihigit bilang isang sugo, isang propeta ng Diyos lamang. Kad khalat min qablihi min rasul. Maraming mga propeta pa ang nauna kay Hesus Kristo. Katulad ni Juan Bautista, Zakaria, Solomon, David, Moises, Abraham, Noah. Mga propeta ito katulad ni Jesus Christ. Pari-parihas silang mga propeta. Kaya ang mga propeta po, mga kababayan, sila po ay tao na hinirang ng Diyos na si Allah bilang huwaran at pamamarisan. Ngunit ang mga propeta, hindi po nararapat sambahin mga magulang. Kasi ang propeta ay tao katulad natin. At ang tao hindi nararapat sambahin. Kundi ang nararapat sambahin, huwallah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa bainahuma. Ang nararapat sambahin mga magulang, siya si Allah, ang lumikha ng kalangitan, lumikha nitong kalupaan, lumikha sa ating lahat mga magulang. Kaya sa turo ng Islam, hindi mahirap tanggapin ang turo ng pananampalatayang Islam. Kung sino ang Diyos na lumikha sa atin, sa Kanya lang tayo sasamba mga magulang. Al-Khaliqu li hadil asya, huwa al-mustahiqu lil ibadah. Sino ang naglikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, siya lamang ang karapat-dapat sa ating mga pagsamba mga magulang. So kaming mga Muslim po, nag-aanyaya po sa inyo mga kaibigan, mga kababayan Pilipino, mga magulang. Nag-aanyaya kami sa inyo na tayo ay manumbalik sa pagsamba sa tunay na Diyos, sa tagapaglikha, bago mahuli ang lahat. Masasayang lamang po ang ating pagsamba kung hindi natin iuukol ang pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Lahat tayong Pilipino naniniwala sa nag-iisang Diyos. Lahat yung mga Pilipino naniniwala na may makapangyarihang Diyos na nasa ibabaw sa kalangitan. Ngunit ang problema pagdating sa pagsamba, sa ibang Diyos na tayong nagsisipanahan ng pagsamba. Nasaan ang pagsamba sa dakilang tagapaglikha? Inaanyayahan tayo ng dakilang tagapaglikha na si Allah, na tayo ay magkaisa sa paniniwala sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Sabi ni Allah sa banal na Quran, Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum alla na'buda illallah, wala nusrika bihi syai'an, wala yatakila ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu shhadu bi anna muslimun. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong tagapaglikha mga magulang, ang dakilang tagapaglikha na si Allah, inaanyayahan niya kayong mga Kristiyano, kasamang mga Hudyo, na halika na kayo sa salita na ating napagkakasunduan, sa salita na tayo nagkakaisa at nagkakaunawaan, na wala tayong Diyos, wala tayong Panginoon na karapat-dapat sambahin, liban lamang ang Allah. Liban lamang ang iisang Diyos na tunay. Yan ang likas nating paniniwala. Dito tayo nagkakaisa mga magulang, sa pagkilala, sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Tunay na kayo ay saksi na kaming mga Muslim ay wagas at tapat na sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos, sa tagapaglikha, ang Panginoong Allah. Kung kayo ay ayaw maniwala sa amin, saksi kayo na kami ay mga Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim ay ang tao na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kalooban at sumasamba lamang sa tanging Panginoon na dakilang tagapaglikha ang Allah. Kaya po mga kababayan, ang Allah po na aming ipinakilala sa inyo ay huwag niyo pong isipin na si Allah ay Diyos lang naming mga Muslim. Si Allah po ay Diyos nating lahat. Si Allah po ang tinatawag na Rabbul Alamin, ang Panginoon, ang Diyos ng sanlibutan, ang manlilikha ng lahat. Allahu khaliqu kulla shay
wa huwa ala kulli shay'in wakil. Tunay na si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay, kabundukan, karagatan, mga kalangitan, mga kalupaan, sa sangkatauhan, si Allah po ang naglikha ng lahat niyan. Kaya siya rin po ang mangangalaga sa kanyang mga nilikha. Kaya ang Allah, mga magulang, huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos lang naming mga Muslim. Bagkus siya ang Diyos at Panginoon na tagapaglikha ng lahat. Siya si Allah na nagsugo, nagpadala ng lahat ng mga propeta. Huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Siya si Allah ang nagsugo, nagpadala ng mga propeta, ng mga mensahero. Pinadala ang mga propeta na kung saan ang misyon ng mga propeta an ya'budullah, sambahin lang ang nag-iisang Diyos. Kaya ang Pangulong Kautusan ni Jesus ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yan po ang kanyang Pangulong Kautusan. Na kung saan sabi ng Allah na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. At siya ang Allah na nagsugo, nagpadala ng mga propeta, ng mga mensahero, at pagkatapos ipinalala ang dinil haq, ang totoong relihiyon. Ang totoong relihiyon. Pwede na tayong diniretso kanina amigo. Ayos na napasama. Yan ang maliit dito. Ayaw ko. Gana ito. May hindi nga alam ng yun. Wala niyo. Meron ba? Charger? Pwede ba? Bismillah. Yan po mga magulang, na kung saan ang mga propeta, lahat sila isinugo, ipinadala ng Diyos na tagapaglikha upang ipahayag ng mga propeta katulad ni Jesucristo, ni Moises, ni Abraham, na tayo ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at dinala, itinuro, ipinangaral ng lahat ng mga propeta ang tunay na relihiyon, ang relihiyon nang galing pa, nagmula pa sa dakilang tagapaglikha. Ang relihiyong Islam na siyang mangingibabaw, ang Islam na relihiyon sa lahat ng relihiyon sa balat ng lupa. Dahil ang Islam na relihiyon, ito po ay relihiyon na kung saan galing sa Diyos na tagapaglikha. Sinabi po ng Diyos na tagapaglikha na si Allah, inna dina indallahil Islam. Sa katotohanan, ang relihiyon na saganang galing sa ating tagapaglikha ay ang relihiyong pagsubok sa kanyang kalooban. Sa Arabic, Islam, na siyang Islam na relihiyon na galing sa Diyos, ang siyang mangingibabaw sa lahat ng relihiyon sa balat ng lupa. Bakit? Dahil ang Islam, ito na lamang ang relihiyong dalisay. Malinis ang katuruan pagdating sa pagsamba. Dahil sa turo ng Islam, kung sino ang lumikha sa atin, kung sino ang nagpahiram ng buhay sa atin, sa Kanya lang tayo sasamba, mga magulang.
Hindi nararapat na tayo sumamba sa kapwa nating nilikha. Kahit pa yan ay tao, espiritu, anghel, kahoy, bato, hindi yan nararapat sambahin dahil hindi yan itinuro ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, ang kanilang sinabi sa kanilang panahon, wa ilahukum ilahun wahid. At ang inyong Diyos at Panginoon, sabi ng mga propeta, ay nag-iisang Panginoon lamang. Yan ang itinuro ni Jesucristo, na ang Panginoon ay nag-iisa at ang Panginoon may pangalan. Di ba sinabi ni Jesucristo, Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Malinaw na sinabi ni Jesus, ang Diyos daw ay nasa langit, wala dito sa lupa. Kaya ano man ang sinasamba dito sa lupa, hindi ang totoong Diyos. Dahil sabi ni Jesus, ang Diyos nasa ibabaw sa langit. At ang Diyos ay may pangalan. At sambahin daw natin ang pangalan niya ayon kay Jesus. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo, dito sa lupa hanggang sa langit. Malinaw po, crystal clear ang katawan ni Jesucristo na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Yun ang ating nakakalimutan mga magulang. Yan ang nakakalimutan natin. Tayo ay napakalimuto. Ngunit ang ating pagkalimuto sa Diyos ay hindi mo nauugnay kung paano sumamba ang mga propeta. Dapat po mga magulang, manumbalik tayo sa pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha. Bago po mahuli ang lahat, ang ating buhay sa mundo ay napakaikli lamang. Hindi tayo magtatagal mga magulang sa mundo. Huwag natin sayangin ang ating mga buhay. Kaya kami mga Muslim, nagpupunyagi, nagpupursige, na iparating sa inyo ang mensahe ng katotohanan. Dahil gusto namin ang kaligtasan para sa inyo. Kami mga Muslim, naghahangad ng kaligtasan, hinahangad din po namin sa inyo mga magulang. Kaya kung meron tayong mga libreng babasahin dito, kumuha po kayo, walang bayad. Kung may tanong pa kayo, magbibigay kami sa inyo ng 100 pesos. Regalo, malit na halaga, pero galing po sa puso namin yan. Magtanong tayo, ang buhay isa lang, pag namatay tayo, hindi na tayo makakabalik sa mundo. Kaya huwag sayangin ang ating mga buhay. Kaya kung meron tayong Diyos na sinasamba, tiyakin natin ang sinasamba natin ay walang iba kundi si Allah. Dahil si Allah, siya yung tunay na Diyos na nagsugo, nagpadala ng lahat ng mga propeta. Si Allah, siya ang yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Si Allah ang dinadakila ng lahat ng anumang nasa kalangitan at anumang nandito sa kalupaan. So yun po mga magulang, dahil nalubat yung aming speaker at mahina yung ating ginagamit, baka mamaos tayo, insyaAllah. Malakas. Kaya ako isigaw eh. So yun mga magulang, ipagpatuloy natin. So yun po balikan natin, ang ala na inyong naririnig ay huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos ng aming mga Muslim. Bago si Allah po, siya po ang tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat. Kaya dapat nating makilala ang Diyos mga magulang. Kaya ang pinakamataas na puro ng Islam, sabi ng Panginoon Diyos na si Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dapat malaman ng mga tao, dapat nilang mapag-alaman na walang Diyos, walang Panginoon na tunay, maliban lamang kay Allah. Kaya yung Allah mga magulang, huwag niyo pong isipin na siya yung Diyos ng naming mga Muslim. Siya po ang Diyos nating lahat. Nabasa ko dito, nabasa ko. Dala yun. Sigurado mayroon pa ito. Dito na dito. Sakan. Nabasa ko dito.
Ganun din sa akin dati nabasa. Naglubat ka agad. Matabunan man yung ano, yung punisyon, matabunan ng kalawang. Charge ko. Pag mapuno na siya, yung alam, yung puno, yung kalawang niya, ano, harang. Kasi ginamit namin yan nung naglaro, basketball. Isang araw man ginamit, dito man nalubat. Kaya ngayon, nasa dito. Hanggang dito na mga kapatid, kaya tayo naglubat. Wala yung ating baterya. So, barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nandito kami sa Quiapo, malapit sa Carriedo, sa harap ng isitan Quiapo. At alhamdulillah, tayo po nagbigay ng mensahe ng Islam dito sa mga tao nawa. Dalangin natin sa Allah na may gabayan sila. At marami po tayong mga libro na sa dawa na ating naibigay dito. Inshallah, gawin ng Allah ito iparaan upang sila yung nagabayan sa kapatawanan ng yakapin ng totoong reliyon ng reliyong Islam. So, nandito lamang sa mga magbihamdik siya doon la ilaha ilaan. Nastagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.